Jack na babasahin yung Job 22:15 eh. Pero ang tanong, yung dating nakasulat doon sa Job, sino-sino mga yon? Alam mo, ito si kaibigan nating si Eli, no? Nagsasalita yan, parang laging suntok sa buwan. Yan po yung ating kasi, no? Suntok sa buwan. Bakit? Kasi nga, banat ng banat, yung sarili niya, binabanatan niya. Una, ilang iglesia na papalit-palit siya. Kaya nga eh. No, na ginagamit niya. Huwag mo sasabihin, huwag mo sasabihin na yung mga iglesia na kanyang pinalit-palit, no, dahil hindi nga pwede dahil may demanda sa kanya, may magpapangalan. Eh, yun na lang, hindi na katotohanan. Dapat ang Diyos, no, nagsabi sa kanya, ito yung pangalan mo. Eh, 5 na yan eh. Ano yung katotohanan dyan na kanilang pinalitan? Yan, no? Kaya nga mapapansin natin, no, mga magulang at mga kaibigan, kung tunay na Diyos yan, pag sinabi ng Diyos, kahit ano, walang din ang marian, din mababali yan. No, kasi ang Diyos ang nasa kaayusan ng Diyos eh. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Eh, bakit siya pabago-bago? Po, no? Tsaka alisin natin yung misconception po sa mga tagapakinig po natin. Po. Tayo po ay naniniwala na Seventh-day Adventist Church pwedeng tawagin Church of God. Iglesia ni Cristo. Saksi ni Jehovah. Tanggap po namin, nasa Seventh-day Adventist po yan. Ang iglesia po sa Biblia, hindi pangalan ng reliyon. Tawag po yan sa mga tao. Okay. At isa pa rito, sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, talatang 7, ganito po ang pagkakasabi. Minamasdan ninyo ang mga bagay na naharap sa inyong mukha. Kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo, ay muling dili-dilihin ito sa kanyang sarili, na kung paanong sila'y kay Kristo, kami naman ay gayon din. Yan. Kaya nga, isipin natin, no? Ikaw ba ay na kay Kristo? Pag-isipan mo kung iyong sarili ay talagang na kay Kristo. Ngayon, sa 18, may binabanggit pa rito, no? Pag-isipan natin, no? Sabi rin sa Pablo, 18, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ay hindi ka pala dapat iyong sarili ang siyang kumuha ng iglesia sa Biblia, tapos ilagay mo, iparehistro mo sa Security Exchange Commission, kaya nagka-problema, 5 na yung pangalan na inirehistro niya, puro mali. Nagrehistro na naman, panibago. Church of God International. Eh dapat ang Panginoon, no, ang Panginoon ang siyang magbibigay ng pangalan para hindi magka-problema. Eh kapag binigay ng Panginoon yan, at ito ay nagka-problema, ang Panginoon nakakaalam, pero hindi magkaka-problema kasi ang Panginoon nga ang nagbigay eh. O katulad ng panahon ni Ellen White, dapat ipangalan Church of God ang pagkaisahan nila dahil sila sa committee nila. Pero binigyan ng vision si Ellen G. White na gagamitin yung pangalan niya na walang kamuluhan. Ayon naman sa Biblia, pinakitaan niya. Kaya sabi, ipangalan mo na ito Seventh-day Adventist. Bakit? Sapagkat itong mga taong ito naghihintay sa ikalawang pagparito ni Kristo at tumutupad sa ikapitong araw. Nasa Biblia ba yan? Nasa Biblia. Yan ay mababasa natin. Alam mo ba, letra por letra, wala kang mababasa, pero yung diwa na paghihintay at paniniwala, naghihintay sa ikalawang pagparito ni Kristo at tumutupad sa ikapitong araw. Alam mo, Brother Peda, unang-una makita po natin na di hamak naman na matagal na ang Seventh-day Adventist kaysa mga nagsisulputang mga huling reliyon ngayon. Kung sa pangalan lang, bago kayo lumitaw, dapat kami nauna. Di ba? Dapat kami naunang pumili sa Biblia. Kami mas dihamak na nauna kaysa inyo. Kung sa pangalan lang, pagbabatayan. Pero ang sabi sa banal na kasulatan, hindi sa pangalan ng pagbabatayan ng tunay na iglesia. Kasi sinasabi mo, kung nakasulat, kayo na. Saan makikilala? Ang sabi nga sa Juan 7:17, kung ang sinamang tao ay mag-iibig gumawa ng kanyang kaluban, ay makilala niya ang turo. Sa turo pala makikilala, Brother eh. Kasi ganito, kapatid na Jojo, ang sabi ni Soriano, kami ang tunay na iglesia. Tinanong siya ngayon, paano mo napatunayan? Paano mo nasabi kayo ang tunay na iglesia? Abay, yung pangalan namin nakasulat sa Biblia. Paano mo naging pangalan yan? Wala ka pa nung 1977, nakasulat na yan. Hindi ka pa tao, nakasulat na yung pangalang iglesia ng Diyos. Pagkatapos aangkinin mo, iyo yan? Hindi sa iyo yan. Nakikisakay ka lang sa pangalan. Diba?
Natake tuloy ako ng high blood. Ano? Alam mo yung tao na yan, ha? Kapag yun po ay magsasalita sa kanyang programa, akala mo sinong matapang eh. Akala mo sinong matapang na kahandang lumaban sa debate. Nagkahamon daw, hinahamon yung mga Seventh-day Adventist. Ang hamon natin, Pumunta raw daw sa coordinating center nila. Kung baka pagka pumunta sa coordinating center tayo, pag pinahayag natin, pinuputol nila, hindi na pinapalabas sa TV. Yung pabor lang para sa kanila eh. No? oo nga eh. Kukopya ka ng pangalan, matapos mong kopyahin, pagsisigawan mo, kami na yun. Amin yan. Amin yung pangalan na yan. Eh, hindi yun yan. Halimbawa, Okay. itong DWAD, kinopya ko, DWAD, nagtayo rin ako. Sabihin ko, akin yan. Ano karapatan mo maging iyong DWAD? Eh, hindi naman ikaw may-ari niyan. Hindi naman ikaw nagtayo. Nakikopya ka lang. Hindi ba? Ganyan ang ginagawa ni Ginoong Eliseo Soriano. Kumopya ng pangalan, matapos kumopya, pagsisigawan niya, kanila daw yun, sila daw yung tunay na iglesia. Ang patunayan mo, yung itinayo mo, yung ba totoo na lumitaw ka doon sa apalit noong 1977. Iyahayag natin maya-maya konti kung paano lumitaw ito si Ginoong Soriano noong 1977. Saan muna siya nanggaling? At bakit nagpapalit-palit ng pangalan si Ginoong Soriano sapagkat ang totoo niya, dinimanda siya sa pangungopya ng mga pangalan ng iglesia hanggang ngayon. Mapapatunayan mo, Brother Rick, ha? Rick. Opo, tangang ko mga dokumento ngayon. Kaya nga doon sa mga kaibigan natin, no, ng mga dating daan na nakikinig ngayon, at doon sa mga bago pa lang na magdating daan, pakinggan niyo po si Brother Ray sapagkat may mga dokumento kami rito, hindi po kami namamaratang lamang, kundi kayo ay makikita niyo, pupunta kayo rito para makita niyo na lahat na aming sinasabi rito ay pawang katotohanan. Tsaka isa pa ito pa yung nakikita ko po, Brother Fred, na malaking problema kapag kakapit ka sa pangalan. Siguro po nakita ko hindi niya kayang patunayan sa aral na sila tunay na iglesia kung makapit sa pangalan. Naalala ko po yung isang video sa YouTube, binura na, ano po, may isang matandang nagtanong kay Ginoong Eliseo Soriano kung sila daw po ba yung iglesia ng Diyos na tinutukoy sa unang Korinto 1:2. Okay. Ang sabi ni Eliseo Soriano, kami yan. Ang sabi po ng matanda, paano nyo nasabi po na kayo yung iglesia ng Diyos po na nakasulat sa Biblia? Wala pa pong Security Exchange Commission noong panahon na yun. Minura yun. Pinagmumura niya po. Tinanggal na po yun. Ay nabura na. Siguro ay nai-report sa pamunuan ng YouTube. Sabi niya, wala kang pinakatandaan. Walang pinakakatandaan. Kasi naipit po eh. Kasi kung sila po talaga yun, yung pangalan po na reliyon nila, nung 1930s lang po na rehistro yan. Kaya malabo po sila yan. Sabihin po natin sa mga kapatid, sa aral po tayo bumatag. Ang iglesia ng Diyos sa Biblia, nangingili ng Sabado. Ang iglesia ng Diyos sa Biblia, hindi kumakain ng baboy. Ang iglesia ng Diyos sa Biblia, naniniwala sa katuruan na meron ang Seventh-day Adventist. Kaya kami po ang iglesia ng Diyos, suriin po natin sa aral, huwag papasilo sa pangalan. Iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon, iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Iglesia ng panganay. Yan po yung mga pangalan ng iglesia na nasa Biblia. Yan po yung proper noun na Seventh-day Adventist. Yan po yun. Bakit? Kasi ito yung mga taong ito na iglesia na sa Biblia, ito yung tumutupad, no? Ito yung tumutupad na ito yung mga taong ito na yung aral ay nasa Biblia. Yes. Bakit? Kasi nga yung binanggit nga ni kapatid na John, hindi kumakain ng baboy, mga kalumaldubal, di ba? Nangingili ng araw ng Sabat. Ito yung bayan na pinili ng Diyos eh. May literal na bayan ng Diyos ang Israel. Ngayon, spiritual na bayan ng Diyos. Bakit? Israel din tayo, kaya lang spiritual. Okay, Bakit? Ano ba ibig sabihin ng Israel? Di ba yung victory? Yan yung mga nanagumpay. Kaya nanagumpay tayo saan? Sa kasalanan, spiritually. Sa tulong ni Okay, Jesus. Bago natin sagutin yung tanong, ha Jojo? Ihang natin yung tanong. Okay. Ipagpalagay na natin, sila ang tunay. Okay. Ngayon, tignan natin kung totoo nga silang tunay na iglesia ng Diyos. Okay, Sige ho. Kaya nga ang challenge po natin sa kanila. Pagpalayo lang natin. Kung kayo ang tunay, sige, lumaban na kayo. Lumaban na kayo. Kasi hanggang ano lang kayo, hanggang dakdak lang kayo sa television, programa niyo, hindi naman kayo lumalaban. Lalo sa Facebook, puro impose. Kahit yung mga member nila, kasi ang member nila umaasa sa leader nila sa puno sa puno. Hindi, Itong mga tao na sa amin gusto malaman, sinabi ni Brother Ray, na mayroong 5 pangalan. Ano yung mga pangalan na yun na ipinarehistro sa Security Exchange Commission. Yan. Tapos,
hindi tinanggap ng Security Exchange Commission. Minsan nagkadimandahan pa nga, kaya nagka-doble-doble. Oh. Ito dapat na malaman nila, no? Malaman na ng mga tagapakinig yung ano ba yung iglesia na ito. Kasi hindi nila alam eh. Akala yun na nga eh. Doon sa mga baguhan. No? Sa mga baguhan. Pero doon sa mga talagang may mga batikan na, mga tinik na mga sanay na sa aral, meron po mga katibayan po tayo dyan. Okay, may caller po tayo Okay. sa line 1 ay papasukin po natin sa line 1. Yes, hello, good morning. Hello. Si Dr. Medina. Oh, Doc, good morning. Okay po. Opo. Wala palang loudspeaker. Umanib siya. Oo. Umanib lang daw siya. Hindi niya nagtatag sa iglesia na nakatayo na. Kasi ang karapatan tao, wala sa tao na magtatag. Paano natin sagutin yan? Nakalagay nga naman sa libro natin, one of the founders is Mrs. White. Tinatag kayo ng tao eh. Butasan ko mamaya pagkatapos ng basa. Yan ang Ano kanyang kung nasa... nagsalita ng iglesia? Okay. Sabi natin hindi yung pangalan ng tawag sa tayo. tao, hindi sa Diyos. Sapagkat si Mrs. White, one of the founders, tao yan, babae pa. Yan ang katuwiran niya. Pero si Ginong Soriano, hindi niya lang may kopya ako. Na si Perez ay nagtatag din. Nakalagay ito sa nakadang founder. Opo. Gawa na natin makita sa aral, mali naman yung aral niya. Pero yung pagtatatag, gumagamit talaga ang tao ng mga alagad para may tatag yung iglesia niya. Hindi para siyang originator na magtatatag, kundi siya gumagamit. Kasi, let's be practical. Opo. Sino bang magpaparehistro sa pangalan? Di siyempre tao din. Alam nga naman bababa pa si Cristo siya na magpaparehistro. Yung pag-rehistro ng pangalan na yan, hindi pagtatatag ng pangalan dito sa lupa, pero hindi natin ninanakawan yung pagiging pagtatatag ni Cristo, mga kapatid. Nais ko susugan nyo ang aking point na yan, kasi yan ini-ere niya lagi. Opo. Na si Juan daw, si Juan, si Juan o si Padre, pero pwedeng magkitatagan ang tao sa kanya. Pero hindi niya alam, nakausap ko na siya eh. Ikaw rin ka ako, Adventist ka eh. Paano mo sinabi yan, Dok? Sabi niya, naghihintay ka nung pagparito ni Cristo, di ba? Ano ibig sabihin ng Adventist? Mga tao na naghihintay ka nung pagparito ni Cristo. Hindi ka man naghihintay, o naghihintay ka rin. Hindi Adventist ka rin. Ang kaiba. Okay at maraming salamat Doc doon po sa inyo pong dagdag po sa aming mong tinatalakay ngayon sapagkat nakita po natin ito po'y pagsagot lamang po namin doon sa mga ibinabato ni Ginoong Soriano na sa mga Seventh-day Adventist na ang Seventh-day Adventist daw ay hindi tunay na iglesia sapagkat hindi nakatala sa banal na kasulatan. Yun po ang nais po naming pagsagot ngayon sa umagang ito. Dito Brother John, Brother Fred, doon pa sa mga ilang mga issue na binabato ni Ginoong Soriano. Alam mo, Brother John, naalala ko kanina yung sinabi mo. Kasi yung programa niya sa television ay itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Pero nakita ko rin yun nung ang matanda yung nagtanong doon, dapat palitan yung programa niya. Itanong mo kay Soriano, mura ang sagot. Dapat yun ang papalit na sa programa niya eh. Hindi Biblia ang sagot mura ang sagot. Kasi yung matandang nagtanong sa kanya, sa halip na sagutin yung tanong ng matanda, minura.
Yun po yung mga ganyan po. Doon sa mga listeners po natin, ganyan po si Ginoong Soriano. Magaling magaling gawa-gawa ng mga kwento. Yung mga sinasabi niya, kaya po ay hangang-hanga sa kanya yung mga membro niya eh. Kaya kasabi nga ni Dr. Medina kanina, saan ba makikilala? Di ba sa aral? Yes. Ngayon ang tanong, yung aral ba ng dating daan? Sinasabi ko sa inyo, yun po ba? Lahat bang aral nyo ay nasa Biblia? Yun po ang sagot po natin. Yun po yung ngayon, magandang itanong. Ano po Brother Jojo, ano po Brother Fred, tsaka Brother Ray Vida, ano po. Lagi po ipinapaulit-ulit po ni Brother Soriano, ni Ginoong Soriano kapag naiipit po siya sa television patungkol sa pagpaparehistro sa Exchange Securities Commission, sinasabi po nila, nakikisama naman kami sa kanila. Ang tanong, gaano kaya yung kanilang reliyon na nakikisama sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia? Dito po hindi na magiging usapin, Brother Ray, dito, yung pangalan ng reliyon. Magiging usapin na kung pareho ba ang aral. Pag naipit inilalaban po nila, pangalan ng reliyon nila nasa Biblia, kaya sila tama. Pag naipit sa pangalan po pwede, nakikisama naman kami. Hindi sa aral pa lang, batayan. Natitingnan natin, tama kaya yung aral nila. Ito ang gusto nating pasuri sa mga membro. Huwag tayong papasilo sa lakas ng mura. Ano po? Titingnan po natin kung yung aral ba na dala-dala o yung itinuturo ni Ginoong Soriano sa telebisyon, sa radyo, kung saan man, ito ba'y kaugnay sa Biblia? Ngayon, ito na po, ibibigay na ni Brother Ray ang dokumentary po niya sa atin patungkol sa paulit-ulit na pagpapalit ng pangalan, ano po Brother Ray, ng kanilang iglesia. Wala pong sinabi sa Biblia na umanib ka doon sa iglesia na naitayo nung unang siglo, kapatid na Jojo. Walang sinabi, umanib kayo para kayo maging totoo. Walang ganon eh. Pinaaanib po tayo ng Biblia doon sa aral na umiral na itinuro at dinala ng tunay na iglesia noong unang siglo na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan ninyo, babasahin natin sa isang talata. Walang sinabing umanib ka. Hindi ka naaarid doon, isang pa makikita yan. Kailan pumunta ka ba sa Jerusalem? Magpabautismo ka ron? Magparehistro ka ron para maging kaanib ka doon sa iglesia ng Diyos na naitayo sa panahon nila Apostol Pablo? Aanib tayo doon sa aral na pinangaral ng mga apostol para ikaw ay mabilang doon sa tunay na iglesia ng Diyos na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa unang Tesalonica, ganito ang kababasahan po natin, mga giliw namin mga taga-subaybay. Ang sabi dito, at sa Kapitulo 2, ang talata ay 13 hanggang sa 14. At dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na inyong tanggapin. Pakinggan nyo, ang kausap dito ay ito'y mga mananampalataya doon sa Tesalonica. At dahil naman dito kami nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Talatang 14. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila nasa mga Hudyo. Maliwanag po ang sinasabi. Ang sabi ni Apostol Pablo, nagpapasalamat kami na walang patid sa Diyos na inyong tanggapin sa amin. Ang alin? Ang aming ipinangaral sa makatwid bagay ang salita ng Diyos. At kayo nagsitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Judea. Dito po tayo pinaaanib doon sa aral. At kapag ikaw'y umanib doon sa aral ng Diyos na ipinangaral na ng una sa iglesia ng Diyos noong unang panahon, ikaw ay nabibilang doon sa iglesia ng Diyos na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mali yung sinasabi ni Soriano, umanib ka ni doon. Wala naman sinasabing umanib ka doon sa pangalan eh. Umanib ka doon sa aral na ibinigay. Wala sinabing gayahin ang pangalan. Hindi sinabing gayahin mo yung pangalan para maging tunay ka. Walang ganong aral sa Biblia. Alright, tignan po natin. Saan ba nagmula itong si Soriano? Totoo ba na hindi nagtatag ng iglesyang sarili si Ginoong Soriano? Si Ginoong Soriano ay umanib yan, kasama una ang kanyang mga magulang, doon sa iglesyang itinatag ni Ginoong Nicolas Perez. At pagkatapos,
itong si Ginoong Soriano ay umanib din doon sa iglesia na itinatag ni Ginoong Nicolas Perez. Anong taon po yan? Taon? Naririto po sa akin yung listahan. Medyo luma na ito, lukot-lukot na. Ano? At naririto po yung kopya. Si Ginoong Soriano ay naalis doon sa iglesia na itinayo, na kanyang kinaaniban doon sa iglesia na itinayo ni Ginoong Nicolas Perez. Sapagkat nang mamatay si Ginoong Nicolas Perez, hindi napili si Ginoong Soriano upang humalili kay Ginoong Nicolas Perez. Nagkaroon ng botohan. At nagkaroon ng botohan, ang nahalal ay isang babae ang mamumuno doon sa iglesia na itinatag ni Ginoong Nicolas Perez. Hindi niya matanggap. Hindi niya ngayon matanggap si Libita Gugulan. Hindi niya matanggap. Pero nung una natanggap niya, tinanggap ni Ginoong Soriano isa siya sa pumirma na siya isang ayon sa pamumuno ni Ginang Libita Gugulan nung mamatay si Ginoong Nicolas Perez bilang kahalili ni Nicolas Perez. Hindi nagtagal, itong si Ginoong Soriano nagrebelde ngayon sapagkat nasulsulan yata nung ibang mga kasamahan niyang unang nagrebelde na sa kanya na hindi maaari mamuno ang babae sa loob ng iglesia. Mukhang natauhan si Ginoong Soriano, sumama na siya ngayon doon sa mga nagrebelde labang kay Libita Gugulan na mamuno doon sa iglesyang itinayo ni Ginoong Nicolas Perez. At hindi nagtagal, itong si Soriano ay inalis doon sa iglesia na itinayo ni Ginoong Nicolas Perez. Alam niyo po ba ang pangalan ng iglesia na kinaaniban ni Ginoong Soriano nung una? Ano yun? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay. Now take note suhay ng katotohanan. Yan yung una. Yan yung unang inaniban. Anong date po yan para makita po ng mga tagapakinig? Ito ay itinayo ni Ginoong Nicolas Perez, ang iglesyang ito, noong 1931. Alright. At dito, noong 1934, dito po nabautismuhan ang mga magulang ni Ginoong Soriano sa iglesyang ito ni Nicolas Perez na itinayo noong 1931 na ang pangalan ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Yan po ang kasaysayan. At di nagtagal, itong si Ginoong Soriano ay nabautismuhan din sa iglesyang ito. Si Ginoong Soriano. At di nagtagal, gaya na sinabi ko na kanina, na-disfellowship si Ginoong Soriano sa iglesyang ito sapagkat ng bandang huli, tumutol na siya sa pamumuno ni Ginang Libita Gugulan dahil babae ang namuno. Nung naalis siya, galit na galit siya ngayon. Hindi niya matanggap ang pagkakatanggal niya at hindi niya rin matanggap na hindi siya napaupo bilang kahalili ni Nicolas Perez. Narito na ngayon. Tinawag niya ngayon si Ginoong Fermin Calma. Silang dalawa ngayon ay nakaisip noong 1977 na magtayo ng isang samahan na ipinarehistro nila sa SEC noong 1977 na ang pangalang ipinarehistro ng iglesia ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan incorporated. Hindi na po suhay. Hindi na suhay. Hindi suhay ang ginamit niya, samantalang yung kila Nicolas Perez, suhay. Ang itinayo naman niya, halos kapareho, ang nabago lang, sa halip na suhay ay saligan ang ginamit niya. E di halos magkapareho. Ito ay pinarehistro nilang dalawa, ni Eliseo Soriano at ni Fermin Calma. Ang naging niya, ano ba tawag doon, yung kanyang ginamit na tao na maging tagapagrehistro ng bagong iglesia at itinatag ngayon ni Soriano ay si Fermin Calma. Siya ngayon ang nagparehistro doon sa SEC. At hindi nagtagal nang malaman nila Libita Gugulan na si Soriano ay nagtayo halos kapangalan ng kanilang iglesia, ang pagkakaiba lang ay yung suhay at saligan. Nagdemanda ngayon itong iglesia ng suhay laban to sa saligang itinayo ngayon ni Ginoong Soriano. Ayan. Ano ang demanda ngayon nung iglesia ng suhay laban to sa saligan na iglesia? Brother, kasong pangungopia ng pangalan ng iglesyang itinayo ni Ginoong Nicolas Perez. Intellectual property yan.
Ano tawag doon? Intellectual property yan kasi ikokopya mo yung hindi sa'yo. Pagka hindi sa'yo, pag kinopia mo yun, tapos pinarehistro. Plagiarism yun. Plagiarism. Plagiarism yan. Plagiarism. 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 Okay, di nangopya ngayon. ngopya. Sabi ni Fermin Calma, nagkaroon sila ng hearing ngayon doon sa SEC. Ah. Pinaglalaban ng dalawa. Itong dalawang tiniwalag na ito, Nicolas Perez. Baka naman yung natalo siya, sasabihin niya, mas malakas to. Ito nga maganda eh. Ito maganda eh. Yung mga paratang niya eh. Oo. Pag natatalo sa Supreme Court, sasabihin, bias. Bias, sabihin, Oo. malakas doon sa Malakas batas. batas. Oo. Sila eh, mahina. In short story, Oo. tangan namin no kasaysayan kasi mauubos ang oras Oo, natin, nga. 10 minuto na lang Okay. natitira. No? In short story, tinawag ngayon ng SEC itong sa party nila Libita Gugulan at saka to si Soriano at saka si Fermin Calma na magharap. Di nagkaroon ngayon ng paliwanagan. Ang sabi ni Fermin Calma, magkaiba po ang kahulugan ng suhay doon sa saligan. Okay. Ang sabi ni Libita Gugulan, magkapareho yan. In short story, sa kasaysayang ito ng SEC, sa akin po yung listahan, nagkaroon ng paliwanagan si Soriano at saka si Libita Gugulan. Okay. Sa maikling kasaysayan po, natalo si Soriano sa paliwanagan. Babae kalaban niya. Babae kalaban. Napatunayan ni Libita Gugulan na magkapareho yung suhay doon sa saligan. At napalabas ni Libita Gugulan na pareho, na talagang kinopya ni Ginoong Soriano yung pangalan nila. Ay, natalo. Natalo ngayon si Ginoong Soriano sa kaso. Natalo yung binabae sa babae. Parang ganun na nga po. Natalo ngayon si Ginoong Soriano doon sa kaso. Ang utos ng SEC, Ginoong Soriano, palitan mo ang pangalan ng samahan mo. Di walang magawa ngayon si Ginoong Soriano kung di palitan ngayon. Nagpalit ngayon si Ginoong Soriano ng pangalan. Yan po ang unang kasaysayan. Binago niya ngayon. Alam niyo po ba ang sumunod na pangalan na kanyang ipinarehistro? Naririto po ang ikalawa. Pinarehistro niya ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Pinarehistro ito noong 1980. Samantalang yung unang pinarehistro niya, kung saan siya nadimanda at natalo, binaliwala niya na. Na dating pinangaral niya na ito'y totoo, ito ang tunay na iglesia, yung saligan. Natalo siya sa kaso. Hindi na ngayon tunay yun. Ito na ngayon ang totoo. Yung panibagong rehistro niya, noong 1980, na pinangalan niyang ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Sa bagong pangalang ito, nadimanda na naman si Soriano. Demanda naman? Sa pangungopya pa rin. Kopya na naman. Kopya. Bakit? Kopya, Dahil dinagdagan lang ni Ginoong Soriano ang pangalan. Dilagyan niyang... Mahilig naman talaga sa dagdag bawas yun eh. Oo nga ho. Ano dinagdag niya? Ang mga kaanib. Ano pa dinagdag niya? Sa bansang Pilipinas Incorporated. Yung gitnang pangalan, ang nilalaman, yun din yung unang kinopya niya. Akala niya makakalusot. Akala niya makakalusot siya. Dinimanda na naman po si Ginoong Soriano, mga kababayan, noong 1980. Sa maikling kasaysayan, natalo na naman ng si babae. Ginoong Soriano. Natalo na naman nung Nakatalo iglesia. siya yung babae uli. Yung iglesia ni Nicolas Perez na suhay. Talunan na. Talo na naman. Sabi ni Soriano, malakas lang yan, nasuhulan lang yung yung SEC eh. Kaya natalo kami. Yun ang pinalalabas ni Ginoong Soriano. In short story, di nakakadalawang rehistro na ho. Natalo siya sa pangalawang rehistro. Ito na naman. Ako ba? Dumating sa ikatlong pagrerehistro. Binaliwala na yung una at ikalawang rehistro niya. Naririto ang ikatlong rehistro niya nung siya'y matalo. Noong December 1993, nagparehistro siya ng panibagong pangalan. Anong panibagong pangalan? Nasabi niya, ito ang totoo. May karatula pa sa likod yan eh. Nung nangangaral siya noong 1993. Ang tawag daw ngayon sa tunay na iglesia ay Bayan ng Katotohanan Incorporated. Totoo na raw yan. Totoo na raw yan. Brother Ray, napansin ko, wala na sa Biblia yung pangalan na yan. Baka bila yata nag-iiba-iba huwata siya. Ayun na nga eh. Kaya nga nag-iba-iba dahil natatalo nga sa kaso. At ito nga, ikatlong pangalan na Bayan ng Katotohanan Incorporated. Hindi rin po ito nagtagal, mga kababayan.
Sapagkat doon pala sa SEC ano, Ah. kapag ikaw pala yung nagpaparehistro, ano pa tawag doon? Nagbabayad ka ng yearly, Tax. ano to, no? Hindi naman tax. Basta nagbabayad ka as Re-rent membership, niya. nagbabayad ka ron. Hindi Yun. siya, hindi niya inasikaso ito, pinabayaan niya ito. Itong pangalang bayan ng katotohanan Kumbaga, incorporated, renewal, di na-renew. hindi niya na-renew. Pagkatapos, after 1993, after 2 years, binaliwala na yung bayan ng katotohanan incorporated na pangatlong rehistro niya. Binago na naman niya. Binago na naman. Ito ang ika-4 na rehistro naman niya. Aba, ang dami na. Pinanganlan niyang Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaha Hamasayaha Incorporated. Aba, Naintindihan niyo ba yun? Ito. kahit siya siguro hindi naintindihan yan. Ito, nakalagay pa to. Nakangaral siya nun eh. Ito ang tunay na iglesia ng Diyos. Aba, Iglesia ni YHWH at ni YHWSA at ni HMSYH Incorporated. aba. Ang gulo. Brother Ray, sino kaya yung HMSYH na? Sa galing yan? Alam mo, oh. sa nakikita ko dyan, yung si Felix Manalo, yung Iglesia ni Cristo 1940, at si Teofilo G. Ora, Janerio Ponce, Basilio Santiago, followed by Nicolas Perez, ay mga natiwalag pala sa ministro ng INC. Ibig sabihin, puro mga INC rin pala to. Ngayon, sila nagkakaway-away. Ito yung nakapagtataka, Brother Fred, ano? Yung Iglesia ng Diyos tsaka Iglesia ni Cristo sa Biblia, nagkakasundo. Ba't dito nag-aaway-away? Tapos pumasok si Basilio Santiago, Church of God Church of God in Christ Jesus, 1949. Pumasok ngayon dito sila Nicolas Perez, Abilino Santiago, Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, Haligi at Suway ng Katotohanan, 1931. Si Ponciano Bungay, Iglesia ni Cristo sa Ibabaw ng Bato, 1932. At makikita natin, halos pala na nanggaling ito sa Iglesia ni Cristo. Iisa rin pala, pati ito si Soriano. Sila nagkaiwa-hiwalay. Sila nagkakaiwalay. Pati nga ito si Wilfredo Willie Santiago, members Church of God in Jesus Christ, worldwide, ay iisa rin pala sila. Doon din nanggaling. Ito kay Soriano, meron dito kay Eli Soriano rin. Okay. Yan. Brother Alfred, Brother Joe, bago tayo magtapos, baka ako mapagalitan Yes. konting bati. Okay. Binabati ko ang aking kapatid, si Marian Bisagas, ang aking kapatid na si Raul, at ang aking mother na si Alice Bida. Kamusta po kayong lahat? At maligayang pakikinig. Ngayon, bago po tayo magtapos, itong mga binasa kong pangalan na ipinarehistro ni Ginoong Soriano, simula nung una sa saligan, ikalawa, ikatlo, ikaapat, nakalakda ron sa kanilang bylaws. Ang presiding president, minister at chairman ay si Ginoong Soriano. Ibig sabihin, siya talaga ito. Siya ang founder nito. Siya ang tagapagtatag ng mga pangalan ng iglesyang ipinarehistro sa SEC. Siya namumuno, siya ang presiding president, siya ang presiding minister ng iglesyang ipinarehistro ito. Kaya ang sabi doon sa kanilang article at doctrine section, we believe that God the Father and His Son, Jesus Christ, instrumental establishment of the Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawahasaha at ni Hasamasaya Incorporated. The Congregation of the Apostles, Prophets, etc. Si Soriano po ang lumagda nito ng Iglesia ni Yahawaha. Para po sa ating mga kapakanan nating mga kapatid, antabayan nyo po ang part 2 namin po. Mamaya itutuloy po natin. Yan, alauna hanggang alas 3 at saka susunod na linggo po ay tutuloy po natin, magkaroon po muli tayo ng part 2 doon po sa bubunyag ng mga kamaliang aral ni Ginoong Soriano. Sa ngalan po ng malakas na sigaw, ay inyong mga lingkod po sa pangunan ni Brother Pedro Cosen, Brother Ribida, John Luceno, at kapatid na Jojo Matapa. At subaybay niyo po ang sunod na programa. Tayo po ay manalangin. Mang Banal, maraming salamat po sa pagkatawag ito inyo pong pinakalupo sa amin. Maraming salamat po sa mga katotohanan inyo pong pinahayag sa oras po ito. Magiging daluyan po ito ng pagpapala sa amin pong mga taga-subaybay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.